Isang magandang umaga pong muli sa atin pong lahat. Muli po ako po ang inyong abang lingkod sa pagpapatuloy nga po nung nakaraan kong salaysay ng isang linggo. Yun nga po ang atin pong Panginoong Hesukristo isinilang na po sa hardin po ng Eden ng una nga pong babae. At yan po ay si Eva, ang ina po ng ating Panginoong Hesukristo. Mabilis nga pong lumipas yung mga araw at hindi po nagtagal. Isinilang na rin po yung batang si Emmanuel na nag-iisa po at tunay na anak ni Adan at Eva, ang nag-iisang anak po nilang lalaki. Dahil nga po ang ating Panginoong Hesukristo ay nasa lugar po nila Eva at Adan, ang ating pong mahal na Birhen ay halos doon na rin po siya nanatili upang nga po masubaybayan yung lumalaking batang si Jesus. At sa paglaki nga po ng batang si Jesus, madalas pong sabihin ng batang Jesus sa mahal na Birhen, sa magandang dalaga na paglaki ko, magiging asawa kita. At sinasagot naman po ng mahal na Birhen at sinasabi po niya na magpalaki ka muna. Mabilis nga pong lumipas yung mga araw. Ang harden po ng Eden ay nagkaroon na po ng pamayanan. Nandyan na po ang lahat at hindi po nagtagal. Ang mga kritiko po ng ating Panginoong Hesukristo ay nakasalamuhan na rin po niya. Ganon din po ang grupo ni Magdalena. At ayun nga po ang ating pong Panginoong Hesukristo. Ang batang Jesus ay lumaki pong isang matipuno, makisig. Kaya po siya ay naging bantog po sa lahat po ng lupain at siya po ay tinaguri ang Haring Hesukristo. Ang mga bantog pong hari ng mga panahon na yun ay di si Haring Ismael po at si Emmanuel nga po na unti-unting sumisibol at sumisikat din ay sila po yung isa po sa mga sikat po. Sa pungunguna po, ang pinaka po ay ang ating Haring Hesukristo. At yun nga po, hindi nagtagal. Si Magdalena po at ang Panginoong Hesukristo ay nagtagpo na. Bagamat nakalimot si Magdalena, yung kanyang hangarin mula nung unang-una doon po sa Kalawakay hindi nagbabago. So, namasdan po yan ang ating mahal na Birhen na halos po ang ating Haring Hesukristo ay bakura na po niya. Halos bakura na niya. Wala nang makakasingit pa dahil nga po ang ating mahal na Birhen ay likas na mapino at hindi po niya kaya yung mga sistema ni Magdalena masuyo niya na lang pong minasid kung ano po yung mga plataforma at sistema po ni Magdalena. Habang ang atin pong Panginoong Hesukristo na bantog po at ang atin naman pong mahal na Birhen dahil nga po kahit po siya yung pinakauna po sa Hardin ng Eden ay hindi po nagbabago yung kanyang itsura, hindi bumabata, hindi po tumatanda. Kaya hindi po nagtagal, halos magkakapareho na lang sila, magkakaedad na dahil nga po sa Hardin ng Eden ay halos hindi naman tumatanda. So, ang atin pong mahal na Birhen ay naging pantasya po sa lahat din po ng lupain. Pantasya ng napakarami pong mga hari. At yun po hindi nalingid sa ating Haring Hesukristo. Habang ang Haring Hesukristo nga po ay bakod po ni Magdalena at ng mga alipores niya, habang akay-akay po ni Magdalena, yung ating pang Haring Hesukristo, ang mga mata po ng ating Haring Hesukristo sa tuwi pong mamamasid at matatanaw niya ang mahal na Birhen ay lagi pong nakalingon at nakapokus po sa kanya na hindi naman po nalingid dyan kay Magdalena. Kaya si Magdalena po ay nagkaroon po ng matinding inis or galit or inggit po sa ating mahal na Birhen. Kaya dun po nagsimula yung parang gumagawa sila ng ritual na parang lahat ng meron sa mahal na Birhen gusto nila ay sa kanila. At yun din nga po ang ating Panginoong Hesukristo sa tindi ng pagmamahal niya at paghahangad niya na siya ang maging reyna nito ay natuto po silang magritual ng ayun nga po, gayuma or kung ano man yung tawag nila nung kapanahunan. Ang grupo po ni Magdalena marami pong naghahangad. Sabi nung isa, akin ang kanyang mga mata, sa akin yung ilong niya, sa akin yung mukha niya, sa akin ang lahat sa kanya. Dahil nga po, hindi po maitago ng ating Haring Hesukristo na bagamat borado sa isipan niya ang kanyang reyna, ang puso po niya ay nagsusumigaw. Kahit po siya ay akay-akay ni Magdalena,
hindi po niya kayang kontrolin o itago yung damdamin po niya. Lihim na lihim po sa puso ng ating Haring Hesukristo ang paghanga, ang pagmamahal po sa nag-iisa niyang Birhen. Dahil nga po nakita ng ating mahal na Birhen na ganun yung sistema at hindi niya kayang makipagsabayan, ang atin pong mahal na Birhen ay ganap pong nagpaubaya sa halip po na magmukmuk, magtampo, magalit or mainis po. Nagtayo po siya ng isang grupo po o isang samahan na unti-unti niya pong ipinangangaral po doon kung saan nga po nagsimula ang lahat. Ang mundo doon po sa kalawakan dahil alam po niya na burado nga po sa lahat. Gusto man niya pong sabihin sa Haring Hesukristo na alalahanin mo ako dahil ako ito, ako ang reyna mo. Naisip po ng ating mahal na Birhen na sino ba ang maniniwala ay tanging siya na lang ang nakakaalam kung saan po nagmula ang lahat. Kaya nung mga oras pong yun, natingala po siya sa kalawakan, sa kanyang Espiritu Santo at naisip po niya na marahil ito na nga yung sinasabi mo na dahil bawal nga akong umibig at magmahal, marahil ito na yung umpisa ng mga pasakit. Yung alam mong siya yan, pero sino maniniwala? Lahat nga po, burado ang lahat. So, nung nagtayo po siya ng isang grupo at samahan, karamihan po sa miyembro niya ay mga kababaihan dahil nga po likas na mailap ang ating mahal na Birhen sa mga kalalakihan. At dahil nga po wala naman siyang pamilya, tumubo lang siya sa Hardin ng Eden. Meron pong isa doon na napalapit sa kanya na itinuring niyang kapamilya na kung tawagin niya ay amain. At yung amain na po yun na nasa samahan ng kung ano yung itinatag ng ating mahal na Birhen, siya po ang nagdala sa ating mahal na Birhen kay Haring Ismael. Dahil nga po si Haring Ismael ay matindi po din ang paghanga at pagmamahal sa ating mahal na Birhen. Dahil nga po bantog na bantog ang ating mahal na Birhen sa lahat ng mga hari at pantasya po siya ng mga ito. Ang si Haring Ismael po ay gano'n na lang po yung pagnanais na ang mahal na Birhen po ay yun nga po mapunta sa kanya, habang ang atin pong mahal na Birhen ay talaga pong tunay na pakikipagkaibigan lang naman ang nais niya kay Ismael. Napalapit po siya ng husto kay Ismael bilang kasangga, kadikit, katropa, talaga pong bilang kapatid na siya naman po ang kabaligtaran po ng nararamdaman ni Haring Ismael. So, ang dalawa pong ito ay naging sobra pong malapit po sa isa't isa na yun nga po ang halos bulong-bulungan na po sa buong paligid na ang ating mahal na Birhen po ay nakatalaga na di kay Haring Ismael po dahil halos araw-araw sila ang magkasama, kaya lahat po ay umaasa na talagang sila ng dalawa, habang si Magdalena nga, naman nga po at ang ating Haring Hesukristo kahit saan po pumunta inililibot ni Magdalena, halos akay-akay niya, pero sa puso po ng hari ay nandun po ang kanyang tunay na reyna na ang naging tulay nga po na amain ng ating mahal na Birhen po. Siyang pong gagawa po ng paraan para po si Ismael po at ang mahal na Birhen Maria ay maging sila nga, na para sa mahal na Birhen ay parang talagang imposible po dahil sa puso po niya nandun po buong buo po ang nag-iisa at ang tunay na hari po niya ay ang atin pong Haring Hesukristo. Sa susunod po, ihahayag ko po sa inyo kung paano po ng ating mahal na Birhen ay maiitakda po ang kasal kay Ismael nang wala po siyang kamalay-malay. Hanggang sa muli po, ako po ang inyong abang lingkod. Pagpalain po tayo ng ating banal na Espiritu Santo. At tulad po ng dati, lagi kong sinasabi, wala po akong ipinakikilala na kahit na ano para po sa aking sarili. Lahat po ay para po sa ating banal na Espiritu Santo.
Maraming pong salamat at hanggang sa muli. Bye!